Ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. No? Una sa lahat, namimiss ko na kayong lahat. And glory be to God po. Marami pong salamat dahil sa opportunity na patuloy pong pinagkakalob ng Panginoon. Kahit po sa kabila po na nagpapahinga po ako sa mga oras na to. Maraming salamat po. No, dahil sa paraang ito, napagsaserve ko po ang Panginoon. So bago po tayo dumako sa atin pong mensahe ngayong araw na to, tayo po ay panandali pong manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Nagpapasalamat po ako, Ama. Hallelujah, sa muli mo pong pagtawag sa bawat isa sa amin sa oras na to, sa katayuan po ng bawat isa, anuman po ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Ipinagpapasalamat po namin na Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, na tumutugon at kumakatugon at umaabot na aming mga pangangailangan sa mga oras na to. Patuloy niyo po kaming samahan, Ama, sa gawaing ito at maranasan po namin ang presensya mo, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, na aking mga bibig, kasangkapanin mo lang, Ama, sa simpleng mensahe na to na muli mong ipaalala sa bawat isa sa amin kung paano ka nga po namin paglilingkuran sa mga oras na to, Panginoon. Sa dami po ng nagaganap, Panginoon, sa mundong ito, Lord, palagi nawa naming piliin na mag-serve sa'yo. Salamat po, Ama, na Ikaw ang magiging ilaw namin, Panginoon, na magliliwanag ngayong oras na to at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, nagagabay at papatnubay po sa bawat isa. Patuloy mo pong itanim sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, Panginoon, ang mensaheng ito, O Diyos, na lagi naming matandaan, Panginoon, kung paanong maglingkod sa iyo, Panginoon, sa bawat oras, panahon at sitwasyon ng aming mga buhay. Ang tinataas ko po ang panalangin ito, Panginoon, para sa karangalan ng iyong pangalan, ng bugtong na anak na si Jesucristo. Patuloy mong parangalan sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. So purihin po ang Diyos. So pag-usapan po natin, since we are talking about the purpose-driven church. Amen. So we are the church. Amen. So ngayon po, pag-aaralan natin, paano ba nga bang maging church na nagsiserve sa Panginoon. So maikli lang po yung ating mensahe sa mga oras na to. And I believe po na meron tayong mapupulot, no, na pag-aaral. So sabi dito, serving God is to love and obey God with everything you have and to enjoy Him forever. Kasi ang pagmamahal po ng Panginoon sa atin ay eternal. Hindi lang dito sa mundo, pati po sa buhay na walang hanggan. Amen. At hindi po siya nagbabago. Kaya tingnan po natin yung scripture natin right now. Kung ano po yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ano po para bulay-bulayan natin. Ito po ay matatagpuan natin sa Luke 1:46 to 49. So sabi dito, and Mary said, my soul magnify the Lord, and my spirit rejoice in God my Savior. For He has regarded the low state of His handmaiden. For behold, henceforth all generation will call me blessed. For He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. Amen. Sabi po sa Tagalog, sa Lucas 1:46 hanggang 47. At sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat inalala niya ako na kaniyang abang lingkod. Mula ngayon ay ituturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang Diyos. Banal siya. Amen. Hallelujah. Ayan, i-welcome po natin ang salita ng Diyos. Salamat po sa salita ng Panginoon sa araw na to sa pamamagitan ng buhay ni Maria. Ayan, so makaka-relate po tayo dito, no? Lalo ako, kabibigay ko lang
ng kapanganakan po sa aking munting anghel. Amen? So what more pa kaya kung ako po ay nagbuntis, kung isa sa atin tayong mga nanay nagbuntis po sa isang banal na Diyos na katulad po ni Jesus Christ. Di po? Yung kagalakan ng puso natin na silang, di ba po, ng isang bata. No? At alam ko ngayon, malalaki na po yung mga anak ninyo. Pero isipin niyo na lang po, kung gaano po kapalad talaga hanggang ngayon sa henerasyon natin, kung paano natin po, pinipraise, di ba, ang Panginoon. At totoo pong hanggang ngayon, di ba, ginugunita natin kung gaano kapalad si Maria, no po, na siya po ay napili, isang righteous woman na napili ng Panginoon. No po, it is written, she is a righteous woman, di ba po? A righteous woman na napili ng Panginoon para mabuo sa kanyang sinapupunan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang ating Diyos na banal at makapangyarihan, the Holy God. Amen? So sa mga oras po na to, napaka makapangyarihan talaga ng Panginoon kasi po sa kwentong ito, bibigyan niya tayo ng 3 puntos kung paano po ba tayo magsaserve sa Kanya sa simpleng kaparaanan at sa simpleng storya po na to. No po, tingnan natin yung buhay ni Maria. So, how to serving God? Sabi dito, no po, serving God is our source of joy. 'Di ba? Sabi niya, naghagalak ang aking espiritu. Sabi niya, sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen? Tunay nga po, na ang kaligtasan pa lang natin talaga is pwede nang maging dahilan. No po, para magkaroon tayo ng joy sa puso natin. No po, ang salvation na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. No po, dito, paano ba naging masaya? 'Di ba si Maria, samantalang Mary is not rich, hindi po siya mayaman. Amen? Actually, 'di ba, hindi sila kasing ng ibang tao noong mga panahon na 'yon. No, even sila yung pinili ng maging magulang ng Panginoon. No po, makikita natin even sa pagbubuo pa lang sa Lord, no po, napaka humble ng Panginoon. At itong mga tao na to, napaka-humble din po nila. Yung pinili talaga ng Diyos po, yung pinipili ng Panginoon, yung mga tao na mga mapagkumbaba. Amen? Sabi niya nga dito, buong puso siyang nagpuri at nagalak. 'Di ba? Nag-rejoice po siya. Na po, nagagalak siya kasi sa pamamagitan po ng kaparaanan na ipagdalang tao niya ang Panginoon. No po, hindi siya basta ordinaryong tao. Kung natutuwa ka sa anak mo ngayon, 'di ba? Lalo po ito kasi hindi po ordinaryong tao lang ang Diyos. Amen? Siya ay makapangyarihan at banal. Amen? At pinili ka niya. Pinili niya si Maria. Ikaw din, 'di ba? Ikaw din po. Ano man ang calling mo ngayon, pinili ka ng Diyos. Sa kahit anong paraan kang tinawag ng Panginoon, magalak ka. At dapat ang kagalakan na yun, yung source ng joy na yun, dapat kay Jesus Christ mo nakukuha. Amen? So napakahalaga po, na tayo po, ang serving natin sa Lord, ang source po ng ating joy, dahil ginagawa natin yon, masaya natin ginagawa, nagagalak tayo because of God. Amen? Dahil pinili ka niya. Nasaan ka man ngayon, na lugar, nasaan ka mang ministry, nasaan ka mang churches, amen? Pinili ka ng Panginoon para mag-serve sa Kanya. Amen? No po, pinagkakatiwalaan tayo ng Panginoon sa bawat bagay po. No? Even sa pamilya mo, kung ikaw ay padre di pamilya, nanay ka, single mom ka, amen? Nagtatrabaho tayo, di ba po? Si Maria, simpleng babae lang po siya. 'Di ba? Mahirap, hindi mayaman. Amen? Pero pinili siya ng Panginoon. Yun po yung napakaganda sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan maging mayaman o mahirap para maglingkod sa Diyos. Hindi mo kailangan maging maganda o perpekto ang katawan mo para maglingkod sa Diyos. Tinawag mo niya po tayo even in our imperfection. Even kahit anong katayuan ng buhay natin, malaki man o maliit ang tahanan natin, ano man ang ating sinusuot. Amen? No po, ganun po kabuti ang Panginoon. Sa kanyang mga mata, lahat tayo pantay-pantay. Pero sana po nakikita natin na sa pagsuserve sa Panginoon,
makita natin na siya ang source of joy natin. Amen? Pangalawa po, ang serving God daw po is our greatest opportunity. Amen? So, ito yung bagay po na dapat po kinatutuwa natin. No, hindi lang siya greater, greatest na po. Kumbaga siya yung pinaka-greatest na opportunity dahil tayo ay tinawag ng Panginoon para po mag-serve sa Kanya. Amen? Sa pinakamataas, 'di ba, na pagse-serve. Kasi bakit po? Siya yung pinakamakapangyarihan, 'di ba? Pinakabanal sa banal. Amen? Walang katulad. Amen? Wala siyang katulad, kapantay. Amen? Bakit hindi ka matutuwa? 'Di ba? Ikaw, natutuwa ka ngayon kapag nagse-serve ka sa yung mga ibang tao, 'di ba? Sa munisipyo, pag nagse-serve sila sa mayor, kung saan sila nagtatrabaho, 'di ba? Minsan andun yung kanilang pagpe-praise, 'di ba? Andun yung kanilang talagang makisig na makisig sila, no? Pag ikaw ay manager, general manager, 'di ba? Kahit nga kanang kamay ka lang ng mga governor, ng mayor, 'di ba? Masaya ka sa ginagawa mo. So dito makikita natin how we are so blessed to serve a God, 'di ba? Na greatest opportunity para sa iyo at para sa akin. 'Di ba? It is greatest opportunity and privilege po, no, na makapag-serve po tayo sa Diyos na buhay. Amen. Sa King of King, Lord of Lord. Kaya nawa po ikinagagalak natin, no, kahit sa simpleng mga awit, 'di ba? Sa mga awit na napaawit ka, 'di ba? Kailangan pinaghahandaan natin 'yon, 'di ba? Pinagse-serve natin siya ng pinakamataas. 'Di ba, yung the best natin na ginagawa natin. Kung gusto natin yung mga boss nga natin dito sa lupa, gusto natin, 'di ba, nagkakaroon sila ng satisfaction kapag pinagse-serve natin sila, 'di ba? Sa pagkain, sa pagluluto, sa paglilinis, amen? Sa pagtatrabaho natin, ma-impress sila sa ginagawa natin, sa paglilingkod natin, amen? Ganun din po ang Panginoon. Nawa lagi nating makita yung opportunity lagi na makapag-serve sa Kanya. Amen? Kaya napakabuti po na tayo po ay naglilingkod sa iisang Diyos na nakikita natin that is the greatest opportunity for us na makapag-serve sa Kanya. Amen? So, at ito po ay nakikita sa mga Did you pack some of these? makikita po ito sa mga gawa natin on how we serve, 'di ba? Sa mga tao sa paligid natin, 'di ba? Kung ano yung kapanawagan natin at kung saan tayo tinawag. Amen. Sa pamilya natin, mga anak natin, sa church natin, so even sa unbelievers po, no? On how we humbly ourselves, on how we see ourselves, 'di ba? Na kung saan dating ganun din tayo at ngayon tayo po ay binabago ng Panginoon. Amen. Makapag-serve po tayo sa Diyos. Amen, na andun po ang kapanawagan natin sa pagsaserve sa kanila. Nang maipakita natin yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Yung presensya ng Panginoon maranasan nila. Amen? Na alam mo na ang kahalagahan kung bakit ka naka-receive ng salvation. Alam mo yung opportunity na to is opportunity rin para sa ibang tao na matawag sila dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Amen? Kung paano niyang tinawag ikaw at ako sa paglilingkod. Amen? Gawin din natin ito na stepping stone para maabot natin yung mga tao. Amen? Na makalapit sila sa Panginoon. Hindi dahil po sila ay makasalanan katulad natin noon, kundi tawagin natin sila na maranasan nila ang pag-ibig at presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Kasi ikaw at ako, tinawag ka ng Panginoon hindi dahil sa pagtawag niya na maririnig mo na, "Come Beverly, halika na dito." 'Di ba? Come, 'di ba? Nanay Andrea, halika na dito. Hindi mo siya sa ganung tinig narinig, kundi sa mga tao na kinasangkapan ng Panginoon at sinabi niya, 'di ba, na may opportunity tayo, 'di ba? May pag-asa tayo because of our God na pinagsisilbihan. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon kasi dahil dito natagpuan natin yung grace. Dahil doon hindi ka nagbago because sa sinasabi ng mga tao na lagi kang makasalanan, nagbago ka dahil inopen ni Lord yung opportunity sa'yo to see the grace and mercy
na nakahanda para sa iyo at yung love ng Panginoon para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng grace, awa, 'di ba? At habag po ng Panginoon sa atin. Kaya let's take this as a greatest opportunity po to serve other people. We save to serve. Amen? And we save to save other people as well. Kaya i-take po natin and i-grab natin yung opportunity na to na makapaglingkod po tayo at makapaghain tayo ng marami pang kaluluwa sa paanan po ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo po, serving is our main purpose. Serving God is our main purpose. Amen? Ito po yung bagay na napakahalaga na makita natin na sa lahat ng bagay po, amen, na ginagawa natin, makita natin na ito yung pinakamataas na pagsuserve. Ito yung pinaka number 1 mo dapat sa list mo, yung to follow God, 'di ba? To serve Him bago ang lahat. Amen? Makita natin na ito yung number 1 na priority natin. Kasi kung hindi po number 1, ang pag-seek natin sa Panginoon, ang pag-seek natin ng intimacy sa Kanya, lahat sabi nga po ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, mali na lahat. Pag hindi ito ang pinaka main purpose natin kung bakit tayo nagsiserve. Bakit ka naging pastor, bakit ka naging usher, bakit ka naging elder ng church ninyo, 'di ba? Walang dapat maging ibang purpose 'yon kundi dahil po sa Panginoon. Ito yung pinaka-purpose mo kung bakit ka tumutulong. Ito yung purpose mo kung bakit ka naghahayag ng salita ng Panginoon. Ito yung purpose mo bakit ka humahayo, 'di ba? At naghahanap ng maraming kaluluwa, 'di ba? Because of serving God. That is your main purpose. Amen? So ano po ba yung pwede nating maging application? Amen? Natuto tayong maging mapagmahal, 'di ba? Kasi yun yung pinakapuso ng Panginoon sa pagse-serve po sa mga tao, lalo na sa atin. Kung bakit siya bumaba dito sa mundong ito, kung bakit ginamit siya ng Panginoong Ama sa langit. Amen? At maipakita sa atin kung paano siya naging magandang halimbawa. Kaya nga yung pag-uobey at pagmamahal sa Kanya, yun po ang pinakamataas, 'di ba, na aspeto po ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Na siyang ibibigay din natin sa ibang tao. Well, ano po yung application natin? Overcome all challenges with joy of serving God. Hindi madali yung pinagdaanan ni Mary. Sa totoo lang po, actually nga, di ba, wala namang madaling tumanggap sa kanya nung siya ay manganganak. Pinagbabantaan, di ba, tinahanap nila yung ipapanganak at isisilang na bata para patayin. Amen? 'Di ba, paano mo matatanggap yon kung sa sinapupunan mo, inalagaan mo yung batang yun, tapos may tao na gustong pumatay. At hindi lang yon, pinahalagahan ni Mary kung sino yung kanyang nasa sinapupunan dahil alam niya na yun ang magliligtas, yun ang Mesaya at magliligtas sa ating lahat. Amen? Kaya napakapalad niya. Kaya nga sabi niya, tatawagin siyang blessed ng lahat ng generation. And totoo yun. Hindi ba nagkamali si Mary na hanggang ngayon, hindi po ba? Mapalad siya. Hindi siya swerte. No? Mapalad po siya sa lahat ng mga kababaihan kasi siya po ang napili ng Panginoon. At sa lahat ng na-overcome niyang challenges na yon, andun po yung kagalakan niya dahil alam niya na ang daladala niya sa sinapupunan niya ay ang banal at makapangyarihang Panginoon. Hindi madaling manganak sa sabsaban. Ako po, naranasan ko ang panganganak. Amen. Pero purihin ng Panginoon. Napaka-convenient ng panganganak natin sa mga panahong ito kumpara sa babaeng pinili ng Panginoon para magdalang tao para sa Kanya. Nakita niyo po ba yung mga challenge, no? Sumakay sa donkey, naglakad. Amen. Tayo ngayon, ang generation natin, napakapapalad po natin. Kaya, hindi lahat, di ba? Hindi dahil pinili tayo ng Panginoon, we're exempted sa lahat ng challenges. Mananampalataya at hindi mon po tayo, dadaan po tayo sa bawat challenge ng buhay. At ang tanong, di ba? Andun rin ba yung joy mo? Nagdun ba yung kagalakan mo na nagsaserve sa Lord kahit nahihirapan ka? Pinipili mo pa rin bang mag-serve sa Lord kahit na alam mo na mahirap? Kahit na alam mo na hindi to madali? Amen? Nagpapasalamat ka rin pa at naghagalak ka pa rin ba sa paglilingkod kahit alam mo na maraming challenges po ang paglilingkod sa Panginoon? Amen? Kaya
matuto po tayo no, na ma-overcome natin ang challenges, andun po yung ating kagalakan sa pagsaserve sa God. Number 2, sabi niya po dito, outweigh everything with greatest opportunity. So, kailangan kapag tinitimbang natin po yung mga bagay na makita natin lagi na mas mabigat ang paglilingkod sa Diyos. No? Kapag nagtitimbang tayo lagi na mga ginagawa natin, ano po, sa nagagawa natin, dapat lagi nating makita na yung paglilingkod sa Diyos, yun po yung pinakamahalaga, yun yung pinakamatimbang sa buhay natin. At lagi nating piliin, lagi nating piliin na yun yung maging priority natin at maging mas matimbang sa puso natin yung pagmamahal natin sa lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Amen po. Laging siya ang number 1. Lagi natin siyang unahin na maging number 1 po at pinakamatimbang sa puso natin higit pa sa lahat ng bagay na meron sa buhay natin. Higit sa pera, higit sa pamilya, higit sa mga anak, higit sa ministry. Dapat yung meron talaga tayong pagtitimbang na ang pagmamahal natin po, yun yung greatest opportunity natin ay ang paglilingkod sa Kanya. Yun ang pinakauna. Pangatlo po, offer your life to fulfill God's purpose. Minsan kasi sinasabi natin na Lord, 'di ba? Ito na'y buhay ko. Buhay ko na to na maglingkod sa'yo. Pero pag dumaan na tayo sa mapagsubok, pag kailangan nating mamili, nakakalimutan natin kung bakit tayo nabubuhay at bakit tayo may buhay na walang hanggan. Dahil sa mga sitwasyon po na nangyayari sa atin, nakakalimutan natin yung mga pangako natin, nakakalimutan natin yung purpose natin, nakakalimutan natin kung bakit tayo tinawag na maging lingkod ng Diyos, 'di ba? Maging pastor, maging servant ng Panginoon, maging steward ng Panginoon. Kapag sinubok na po tayo sa buhay natin, how you offer your life, na yung pa rin bang God's purpose yung makikita mo sa kabila ng mga circumstances, situation at kalagayan mo? Siya pa rin ba yung pipiliin mo to fulfill the purpose of God? O magiging mas matimbang yung mga bagay at circumstances sa buhay mo kesa sa Diyos? Kesa sa dahilan na ang Diyos ang purpose kung bakit tayo nandito at bakit tayo nabubuhay at kung bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito. Sabi nga niya, if you don't abide with the Lord, 'di ba? Tsaka sa kanya, 'di ba, walang halaga. Apart from him, we are nothing. So dapat makita natin na yung mga bagay na pinapahalaga natin ng higit pa sa Diyos na hindi natin mapulpil yung purpose niya, lahat ng bagay na yun pwedeng mawala sa atin. Kapag mas priority natin yun kaysa po sa purpose na binigay sa atin ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. Hindi po selfish ang Panginoon. Ang gusto lang po niya, mauna siya sa lahat ng purpose at para mapulpil natin kung ano ba ang kapanawagan natin sa kapanawagan, kung ano man ang calling na tinawag ka ng Panginoon. Amen. Kahit wala ka pang title, saan ka panawagan ka tinawag, 'di ba? Dapat lagi pong nauuna yung purpose ng Panginoon para mapulpil mo, yung paglilingkod mo sa Kanya. Amen. So, self-check po natin yung sarili natin. Since we are serving God, kung ang serving God po, ay greatest opportunity, do you serve God? Ito po yung mga tanong na bulay-bulayin natin sa ating buhay. Kung ito yung pinaka-greatest at mataas na oportunidad o pribilehiyo na makapag-serve ka sa Panginoon, are you serving God this time? Amen. Nagsaserve po ba tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa Panginoon? Amen. So, are you fulfilling God's purpose right now? Nagagawa mo ba, 'di ba, na ma-fulfill, 'di ba? Or magawa natin yung purpose ng Panginoon sa mga oras na 'to sa ating buhay, 'di ba po? Sa pamilya natin, sa kapanawagan natin, amen, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, 'di ba? Nagagawa po ba natin yung purpose ng Diyos ngayong oras na 'to? Amen. Kasi kung hindi natin nagagawa ngayong oras na 'to, yung ating purpose, amen, siguro po ito na yung panahon para mag-isip-isip po tayo kung saang bagay at paraan pwede nating mapagserba ng Panginoon to fulfill His purpose. 'Di ba? Kasi sabi nga po, hindi tayo nabubuhay
hindi po tayo nabubuhay para sa mga bagay lang dito sa mundo, kundi sa mga salita ng Panginoon na sinasabi niya na gawin natin para sa Kanya. Amen? Kaya dito po self-check natin yung sarili natin at lagi po nating tatandaan na paalala ng Panginoon sa ating lahat na tuwing tayo po ay naglilingkod sa Kanya, ito po yung reminder sa iyo at sa akin. Ang sabi niya po sa Colossians 3:23-24, ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran ninyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. So everything you do, do it for the glory of God. Amen. Lahat po ng ginagawa natin, gawin natin para sa ikaluluwalhati po ng Panginoon. Ano man daw ang ginagawa natin, isipin po natin na tayo ay naglilingkod sa Panginoon at hindi po sa tao ang ating pinaglilingkuran. Amen. So, ano man po ang sitwasyon, ikaw man ay broken family, 'di ba? Ang mga magulang mo, 'di ba, ay hindi naman kung piling mo hindi sila karapat dapat na igalang, sundin mo yung sinabi ng Panginoon na respect them, 'di ba? I-honor mo ang mother mo, ang parents mo for the glory of God. 'Di ba? Hindi naman tayo nagrerespeto. Hindi tayo mga Kristiyano na rumerespeto tayo because karespe-respeto yung mga tao. Rumerespeto po tayo dahil ang utos ng Panginoon, magkaroon tayo ng humility. Magkaroon tayo, 'di ba? Ng katulad ng karakter ng Panginoon. Maging mabunga tayo dahil tinawag tayo para sa kalwalhatian ng Panginoon at hindi para sa pangalan lang natin. Dahil kung tayo po ay naging born again na at nakipag-isa po tayo sa Panginoon, dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos. Kaya wag nating hayaan na sa mga bagay po na maliliit tayo babagsak. Sa mga bagay po na pinapagawa ng Panginoon para sa kapwa natin. 'Di ba? Na maramdaman nila at maranasan nila yung presensya sa pamagitan ng buhay natin na para tayong naglilingkod lagi sa Panginoon, sa mga amo natin, amen, sa mga kapatiran natin, even sa mga unbelievers po na hindi naniniwala sa Panginoon, maranasan po nila sa pamagitan ng buhay natin, maramdaman nila, 'di ba, ang pagmamahal, ang pagmamalasakit, ang pakikinig, 'di ba po, at pagdamay sa kanila, hindi lang sa panahon na sila po ay tanyag o sila ay nasa taas, kundi lalo na sa panahon po ng nagdadalamhati sila, nahihirapan sila, na kailangan nila ng taga-akay, at tayo po, ginawa tayong ilaw at asin sa mundong ito to serve for God's glory. At ang purpose natin po ay to serve God. Amen? Kaya salamat po, purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na maging servant mo. Salamat sa pagiging steward namin sa lahat ng bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Maging sa pagiging magulang namin sa mga anak, o Diyos, patuloy nawa namin, Panginoon, pagsilbihan ka ng may katapatan na parang lagi kaming, Panginoon, Lord, nakaangkla sa iyong mga salita, sa iyong mga utos, Panginoon, na magkaroon kami ng obedient heart, teachable heart, Panginoon, na makapaglingkod po sa iyo sa lahat na aspeto, sa magulang namin, sa mga kapatiran, sa mga pastor namin, Panginoon, sa mga unbelievers, sa lahat ng tao sa mundong ito, Panginoon. Iba't iba man kami ng lahi, kulay, sitwasyon, kalagayan, katayuan, Panginoon. Lord, alam namin sa iyong mga mata, Ama, kami po ay pantay-pantay. Patuloy mo po kaming samahan, lumakad, Panginoon, to fulfill your purpose sa buhay namin, na magkaroon kami ng laging kagalakan, even po, Panginoon, sa sitwasyon na hindi kagalak-galak, Panginoon, makita namin lagi na nagre-rejoice kami dahil alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na napagtatagumpayan namin ng may kagalakan dahil sa iyo, sa tulong mo, sa gabay at patnubay mo, Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu. Purihin at dakilain ko, Diyos, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Salamat po, O Diyos. Amen and amen. All glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Amen and amen.